May nakasuhan na po tayo doon, sir. Yung initial na naunang 4 na nahuli po on site ay nakasuhan na po yun ng murder at violation po ng 10591 o illegal possession of firearms. And doon sa sumunod po na operation kung saan may nahuli pa po tayong 6, ay kinasuhan na rin po sila ng murder po. Pangalan! Baba! Word the fuck! Apat na lalaking sakay ng puting Fortuner na ito ang inaresto ng mga pulis. Sila ang itinuturong salarin sa pamamaril kay Mayor Lester Sinsuat ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao noong January 2. Sa naturang pamamaril, napatay ang police security aide nito. Ang insidente ay nangyari habang isinasagawa ang dialogo kaugnay sa away ng dalawang pamilya o rido sa lugar. Sa ngayon, sir, ongoing investigation kung sino po ba yung mastermind dito at i-clear lang po natin, sir, dito hindi po ito pananambang. Ang nangyari po while ongoing yung pakipag-uusap po ng dalawang partido to resolve po yung kanilang mga family issues po ay nagkaroon nga po ng bigla ng barilan. So ito nga po ay nagresulto sa pagkakapatay nga po ng isang pulis po natin. Subalit, isa sa mga salarin sa krimen ang nakatakas at hindi nakasama sa mga hinuli ng mga otoridad. Si Mayor Sinsuat, naniniwalang sinadya ang pagpapatakas. Talaga doon na sinadya yung pagpapatakas dahil may isang certain na tao, basta kung makita niyo yung CCTV. Itinanggi naman ng PNP na mayroong special treatment, kaya't hinayaan itong makalayo. So hindi po ito binigyan ng special treatment, but ang nakikita natin, was there any lapses on the part ng mga PNP personnel na rumespondi doon sa area that led to the escape nga po nitong isang sinasabing isang personalities po. So nakita po kasi siya mismo doon sa mga CCTV na nakuha ng CIDG na dapat nakasama siya doon sa investigation at doon sa mga taong naaresto. How come he was able to elude at nakaalis po doon sa lugar? Kaya naman ang PNP, sinampahan na ng kaso ang ilang pulis na kasama sa mga rumisponde. Nung nangyari po itong insidente at nakakating po sa kaalaman po ng ating Chief PNP na allegedly meron tong nakatakas po na isa sa responsable po dun sa nangyaring barilan, ay pinaimbestigahan po ito sa CIDG para po maalis po yung hinala na magkakaroon po ng whitewash po dito sa kaso po na ito. Kaya mayroon po tayong finailan na kaso ng mga 11 po na mga katao, kasama na po dyan yung ilang mga pulis for obstruction of justice. Dagdag ni Mayor Sinsuat, posibleng mayroong third party na ayaw magkasundo ang kanilang mga pamilya kaya't isinagawa ang pamamaril. Kaya naman panawagan ito sa mga otoridad magsagawa ng masusing investigasyon para mapanagot ang mga responsable sa krimen. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.